Noong 2008, naglabas ng order ang Korte Suprema na magtulungan ang mga government agencies para linisin itong basura dito sa Manila Bay. Ang bawat ahensya ay binigyan ng sari-sariling assignment at kada 3 buwan dapat maglalabas sila ng report tungkol dito. Pero 8 buwan matapos inilabas ang kautusan, wala daw tumupad sa usapan. Kaya dinemanda sila ng isang environmentalist lawyer. Tayo lang naman nagtatanong na kung ano ba ang ginagawa nila. Kung may ginagawa sila, dapat nag-report sila. Ang mga hindi daw sumunod sa utos ng Supreme Court ay sina DILG Secretary Ronaldo Puno, Health Secretary Francisco Duque, Agriculture Secretary Arthur Yap, Public Works Secretary Hermogenes Ebdane, Budget and Management Secretary Ronaldo Andaya, Education Secretary Jesly Lapos, Metropolitan Waterworks and Sewerage Systems MWSS Head Jojo Aliado, at ang Coast Guard. Dapat daw makulong sila para matuto. Lagi pag ang gobyerno ang may problema, ang sagot pera. Hindi problema pera dito. Ang problema dito, political will. Ang kulang dito, political will. MMDA at DENR lang daw ang nagre-report sa Supreme Court. Nagtataka naman ang Coast Guard kung bakit sila ay nireklamo. Nagre-report naman daw sila kay Secretary Atienza ng DENR. Saan po kayo dapat mag-submit ng report? Sa tingin namin sa DNR, tapos sila yung magko-consolidate and to submit it to the Supreme Court. Bawat ahensya may naka-assign na trabaho sa Manila Bay Cleanup. Pinagpapaliwanag na ng Malacanang ang mga apektadong cabinet member kung bakit hindi sila sumunod sa utos ng Supreme Court. Andrea Bautista, The Evening News. Mula sa paglilinis ng Manila Bay, mapunta muna tayo sa usapang gadget. In tonight's lifestyle check, Jing Garcia will show us the latest entry in the popular pocket camcorder market. Tonight on the Lifestyle Check, I have the latest video camera from Kodak. This is the new Kodak ZX1 video pocket camera. The Kodak ZX1 looks like a cell phone, pero it's actually a video camera. It takes a stunning 720p high-definition videos, rain or shine. Pang all-weather ang camera na to. Ang maganda pa rito, madaling isuksok sa inyong mga pockets. It takes great videos in bright or low-light situation. It can record up to 10 hours of high-definition video with its external memory card slot. This video cam uses standard-size AA batteries. Meron siyang USB connector so you can transfer the files from your camera to the PC at meron din siyang HDMI connector para mapanood mo na yung mga videos sa iyong LCD TV. Of course, there's an SD card slot which can accept up to 16 GB of memory. Very handy siya at napakagaan at pang all-weather pa ang kanyang construction. You can actually use this video cam as a still camera. Yun nga lang, wala siyang flash. So pagdating sa mga low-light photography, medyo magkakaproblema tayo doon. So if you want a unique gadget in your pocket, try out this new video cam. This is Jing Garcia with the new Kodak ZX1 pocket video camera for tonight's Lifestyle Check.